Wow, nakikita nyo ba yung kakwentuhan? Napakaganda ng views. Naligaw kami kanina. Yan, dito saktuhan lang talaga yung mga sasakyan. Grabe yung sinisipon ako sa lamig. Yan, dire-diretso lang tayo kakwentuhan. Steady pulse lang tayo. Welcome to Mount Olis. By the way, ang ating motorsiklong Zontes 400G or kahit anong Zontes variant ay dapat premium lang po yung ating pinapagas or higher. Kasi naka-decide po talaga sa higher octane ang ating motorsiklo. Not recommended ang lower octane sa 91 at 93. Yeah, okay na yan. At dito ay napakamura ng kanilang gas, no? Premium ay 51.70 pesos sa Flying B. Dito po yan sa barangay. Yan po yung kanilang barangay hall. Balon Bato. Yan, kakwentuhan. Magandang umaga na po, kakwentuhan. Hindi po kayo nagkakamali ng nakita ng oras ay alas 12:45 ng umaga po. Bakit po ganitong kaaga tayo aalis? Dahil pupunta po tayo ng Mount Olids, Atok Benguet. Yan, grabe. Marami tayong pupunta doon, kakwentuhan, mga Zontes Honors. I think mga 10, 10 riders ng Zontes Honor po. At magkikita kami ngayon sa Shell Balagtas sa NLEX. So 59 minutes. So sana makarating tayo ng mas maaga-aga pa doon. Okay, napakamura ng gas na to, 51.70 premium. Yan, nag-level up na po ang ating bar. So reset ang ating trip. So malalaman natin yung kilometer. Naka-sports mode po tayo, kakwentuhan ha. Yung ating ginagamit na mode ngayon ay sports mode para malakas ang hatak, kakwentuhan, no? Compare dun sa eco mode. Papunta na po tayo sa Tol Balintawak, Caloocan City. So nagbago yung ating time travel, 21 minutes na lang dahil nga dadaan tayo ng expressway dito sa NLEX. Kanina kasi nung nasa Flying B tayo ay pinapadaan niya tayo sa kung saan kaya umabot ng 59 minutes kung napansin nyo kanina, kakwentuhan. Pero now ay nandito na po tayo sa papuntang NLEX Balintawak Toll Plaza, Caloocan City. Alright, 935 ang ating balance sa ating easy trip. Now ay nasa NLEX na po tayo, kakwentuhan. Meron nang nauna doon si Sir Glenn, no? Grabe yung taong yun. Talagang sinusunod niya yung oras talaga. Galing pa ng Taguig yung, kakwentuhan ha. Samantalang tayo ay bungad lang, halos bungad lang tayo ng Tol Balintawak Plaza. Yes, dito dapat ang initial namin meet up dito sa Petron. Yung unang madadaanan na Petron dito sa NLEX from Balintawak Toll Plaza. Nagkaroon ng collaboration in Abante sa next gas station. Ayan nga yung Shell Balagtas po, kakwentuhan. Ang meet up natin ay 1 AM ng umaga. At ang take off papuntang Rosario Clean Fuel ay yung kasi yung next stop namin, yung Clean Fuel sa Rosario. Tipilex 2 AM take off, then next na namin yung Clean Fuel. Kung mapapansin nyo, kakwentuhan, naka sweatshirt po tayo, naka Boys of G. Yan, ganda ng damit natin, kakwentuhan. Yan, gawa po yan ni Boss J, kakwentuhan. Nagpagawa po tayo, customize po ito, kakwentuhan ni Sir Jetro. Yan, marami naming may ganito, kakwentuhan. Yan, siya yung sabihin natin official na gumagawa ng mga jersey ng Zontes Crew. Yes, shoutout kay Boss J, Boss J Apparel. Yan, searchable po yan sa Waze. Search nyo lang ang Boss J Apparel at dadalhin na po kayo niya sa lugar kung saan po located ang Boss J Apparel. Tondo po yan, kakwentuhan, Tondo, Manila.
Ang maganda pa sa mga sizes nila kakwentuhan, talagang ano, solid yung size na talagang nasusunod yung bawat sukat. Tulad nito ay large kakwentuhan. Fit na fit sa ating katawan kahit na malaki yung tiyan natin. Yan. Pero totoo po yan, fit na fit yung ating sweatshirt kakwentuhan. Yan, balik po tayo, naka-sweatshirt tayo ngayon dahil nasa frost meetup pa lang naman tayo. Pagdating natin sa Shell Balagtas ay magpapalit na po tayo ng riding jacket kakwentuhan. Nandito na po tayo sa Bukawi Toll Plaza kakwentuhan. Yan po, ang laki po ng kanilang toll dito kakwentuhan. Pero nabubulunan pa rin yan kakwentuhan. Hindi, kala nyo pag yung dagsa, yung pabalik galing ng norte, sa ngayon ay minimal pa yung dami ng sasakyan. Kita nyo naman yung cash lane, no? Sa haba ng pila kakwentuhan. Kaya maganda talaga may RFID para dire-diretso yung biyahe natin, no? Yan, tuloy-tuloy lang ang ating biyahe papuntang Shell Balagtas. Diyan po ang unang meet up ng mga Zontes crew o Zontes owner kakwentuhan. Yan, yung iba dyan ay first time natin mamimit kakwentuhan. Kaya excited tayo. Yan, shoutout po sa kanila. Napaka-smooth talaga ng sports mode kakwentuhan. Kung malakas yung hatak ng eco mode, mas malakas yung sports mode. Alright, 1 kilometer ang Shell Balagtas. Malapit na kakwentuhan. Alright, nalito pa ako, kala ko exit Yan. So hindi pa natin nakikita yung mga kasama natin dito kakwentuhan. At nagkakabol-bol sila dito. Ayun, may mga nakatambay doon. Hindi ko lang alam kung sila yon. Dito lang nga sila. Mukhang nahuli pa rin tayo. Hello. Hawak ka ng tuhod mo, mahina, malakas ba? Sabi namin, galing ka pa Pegasus eh. Hindi naman boss. Nag-refresh mo na ba? Basta boss. Ayos lang. Boss, basta. Welcome to my vlog. Hi daw sa vlog. Hey! Hello! Uy, kasama si ano? Oh boss! Kasama ka pala? Yan saka boss G! Hi, kumusta po? Rickson. Rickson! Ano natin mga natin? Hi po, kumusta po? Kumusta? Boss. Oh boss! Kumusta? Yan. Hello vlog! Yes, si Sir Melon. Yes sir. Yes! Tibay niyan. Uy, atras ba? So dito kami sa Shell Balagtas ni Sir Melon, Mount Olis. So in-expect namin talaga makakatulog, pero hindi kami nakatulog talaga. Kaya ang panlaban lang namin mamaya ay kape. Yan, kape. Every day. So nasa na sila? So hinihintay na namin So isa na lang yung hinihintay namin si Joel. Nasa Pulilan na daw siya. Ayan, then wala kasing kape rito. Sabagay 2 AM naman yung take off namin. So hintay lang namin si Joel yan. Then afternoon pupunta kami ng PTT para magkape para sa biyahe ay dire-diretso na. Si Mar, yeah, Sir Glenn. Si Ate Bern. Si Mick. Yes. Tapos si Lloyd. Sino yung nandun sa dulo? Si Rickson. Oh, si Rickson. Siya yata yung nagsabi na first time niyang mag long ride. Ayan. Yan si Sir Rickson. Baka matempt siya kay Ate Bern eh. Oo, kailangan dumikit siya eh. Oo. Yan si Sir Mar, yan mga malalakas.
Joel. Joel. Saan po? Erickson. Yan. Puro kayo, G. Yes, nag-isang D. Bise. The crew is complete. Meron na lang isang actually not confirmed naman na si Caresti from Cavite. So wala pang paramdam. Pero all crews ng Zontes ay kompleto na. Okay, sinong mag-brief? Go. Discuss muna ano yung mga do's and don't. Yan. Sir Glenn, kasi ikaw yung mas experience sa pagdating sa rides. Yan. Hindi nga ako nagra-ride. So, si Sir Glenn magbibrief na sa amin. Yan. Tapos si Sir Melon, ayan, nag-iisang di Kasama yan, idol. inistab ko na nga eh. Ikaw talaga, Sir Glenn. Bakit na sa akin yun? Kasi sa briefing ko yung pagdating. Ayan pinali ko ni camera ko. Cut. Wala na ng anak mo, Espiritu Santo. Amen. Amen. So, ang gagawin namin ay PTT sa SCTEX Bamban Tarlac. So, tayo ang spearhead yung tinatawag nila. Yan. So, kinakabahan ako kakwentuhan. Kasi, baka maligaw ko sila, wag naman sana. So, inayos natin yung ating X2 light natin kasi nung nagpakapit tayo ng Pia horn, biglang bumaba yung ating ilaw. So right now ay mukhang na-adjust naman natin. Yan, mukhang okay naman na. So maliwanag naman yung NLEX. So yellow light tayo. So time check ay alas 2 ng umaga, madaling araw, kakwentuhan. Late itong nasa ating panel, no, kakwentuhan. So sakto yung alis namin alas 2. So nasunod yung take off namin sa Shell Balagtas. Yan, kakwentuhan, napapansin nyo yung ating, so hindi pa natin nasuot yung ating riding jacket. So meron tayong vest na stripe. Yan, medyo gumagalaw-galaw lang siya, kakwentuhan. Ayan, so binusinahan lang natin yung truck kasi hindi ko lang alam kung saan siya pupunta eh. So nagsisignal siya ng kaliwa, kumakanan siya. Kaya delikado. So yung ating mga kasamahan, yung next natin ay si Sir Glenn. Yan, isa yan sa mga veterano pagdating sa rides. Yan, at si Ate Bern. Yan, at saka si Sir Mar, yan, mga veterano yan. So medyo napapagalaan. So bilisan lang natin. So gawin lang natin 100 kph. Yan, alalay lang yung takbo natin. Hindi naman tayo nagkakarerahan dito, kakwentuhan. Syempre tayo ay namamasyal, no, kakwentuhan, nag-e-enjoy. So hindi po tayo nagpapaligsahan dito sa rides na ito, kakwentuhan. Ano namin kakwentuhan? Nakaswells lang tayo. Yung hangin, ang lamig, tumatagos sa ating sweatshirt, no? So magpapalit tayo ng riding jacket talaga mamaya, kakwentuhan. Kung makikita nyo yung ating screen na OG 7-inch touchscreen display, ay napaka-visible sa ating paningin, no? Sa eyesight natin, kakwentuhan. Kung gusto nyo mag-avail ng ganitong produkto ng OG or kahit anong produkto ng OG, ay makaka-discount po kayo sa ating link na nasa ating description below. Ang ating discount now ay 28%. Wow! Dati isang 22%, kayo po ay 28% na, kakwentuhan. Kaya kung ako sa inyo, mag-avail na po tayo, kakwentuhan. Wala po tayong mapupulot na 28% discount, kakwentuhan. Napakalaking bagay po na yan, yung discount na yan sa kahit anong produkto ng OG. Wow! Pa-exit na kami o papunta na kami ng SCTEX. Yes, after ng
NLEX. So far so good yung biyahe namin. So hindi kami nag-iiwanan. Ganito pala ang spearhead, no? So parang follow the leader. So which is good. So ganito yung magandang ride talaga, no? Walang iwanan, walang lamangan. 500 meters SCTEX na po tayo kakwentuhan. Alright, SCTEX. Yeah. Yan, malapit na tayo sa PTT gas station dito sa SCTEX Tamban, Tarlac. Yeah, so dito nakakalito yung mga exit dito pag daan nyo sa SCTEX. So diretso lang, so makikita nyo yan, oh. May kanan, mabiga po yan. So diretso lang po tayo kakwentuhan. Pag diretso yan, Bataan po yan kakwentuhan. Zambales yan. Dito tayo sa SCTEX papuntang north. Dahil north naman ang ating pupuntahan talaga kakwentuhan. Meron na lamang tayong 11 minutes kakwentuhan. 12 kilometers. Yan. So malapit na sa PTT. Yan. Kakape muna kami dahil kailangan natin magkape talaga kakwentuhan. So although nagkape naman tayo sa bahay, pero kailangan pa rin natin sundutan yung pagkakape natin kakwentuhan. Ang lakas ng hangin dito sa SCTEX. So hindi ko lang alam kung nag-grunge yung ating voice ngayon sa ating camera. Hindi ko lang alam kung nakita sa camera yung fog. Grabe, lamig. Sobrang lamig. Okay. So nandito na kami sa PTT. Kompleto? Kompleto na kami. Ayan. Kamusta, sir? Okay naman. Grabe. Ang lamig, no? Oo. Pagpasok ng SCTEX, ang lamig. Yan, so lahat po naka G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ilan ayos ah? 9. 9. Wala pa sa mga... Wala. 9 tayo lahat na nakamotor. Ilan ngayon to? Isang M. Hindi, kompleto na. Kompleto na. Asa na si ano? Sino? Yung inaantay natin dito. Si Resi, wala na, negative na yan. Si ano? Hindi, teka. Ano yun? Pangalan? Perdi. Si Perdi. Isa siya natin di. Dito ba? Mag-message tayo. Kape muna tayo, guys. Oo. Yan, kape muna. Kaya na. Yan, si Sir Perdi. Yan. Kanina pa kayo dito, sir? Darating lang, sir. Karating lang. Yan. Sakto lang. Sakto. Yan, kompleto na yung cast. Naka-ready na sila lahat. Ako lang talaga yung pinakamabagal talaga sa kumilos. Sensya na po. Yan. After namin dito sa PTT, Rosario na kami. Araw sa Rototan. Oh. Ingat Raisem. Ay. Alright. So tayo na naman ang mauna, spearhead. Amoy probinsya na dito kakwentuhan. Parang amoy kalabaw. Tol, TPLEX. Yan, papasok na po tayo sa TPLEX nga, ulit. Yan, sa TPLEX po ay auto sweep po kakwentuhan. So maghintay muna tayo dito, kakwentuhan sa ating mga kasamahan. 1, 2, 3. Okay, 3, 4. Okay, kompleto na. So sumenyos na ang ating veteranong si
Sir Glenn. So ito yung maganda, no, sa mga rides. Walang sapawan. Talagang naghihintay lang tayo dito kakwentuhan. Ito ang magandang rides. So meron na lang tayong 1 hour and 3 minutes sa loob ng 83 kilometers pa yan kakwentuhan. Hindi ko maaninag. 84 kilometers yan. Kasi foresighted tayo kakwentuhan. Since wala naman tayong eyeglass na nakasuot, kaya hindi natin makita yung ganitong kalapit. Hindi natin masyadong maaninag. Yes, ang maganda rito sa biyahe natin kakwentuhan, may mga kasama tayong veterano pagdating sa mga rides. Yan, katulad ni Sir Glenn at ni Ate Bern. Yan, kasi simula pa lang may mga motorsiklo na sila na ADEX o ADB. Tayo ay baguhan lang naman sa mga ganitong rides, sa group rides kakwentuhan, no? Ito yung first time na pinakamalayong group rides. Yes, papuntang Mount Olives, Atok, Phuket. Pinapa-exit tayo sa season La Union. Tama ba? Magro-Rosario kami. So although pwede rin muna sa season, mas malapit doon ng less ng 3 kilometers. Pag sa season, exit ka. Kapag sa season, exit naman. So kapag diniretso namin, tulad nito, dinadiretso na namin, ay plus 3 kilometers. So dire-diretso pa rin ang takbo natin kakwentuhan. Grabe, lamig! Nanonood yung lamig sa ating katawan. Pero ito na yung exit ng Rosario. Tama ba? Yan, dito ay TPLX auto sweep pa rin kakwentuhan. Ayan, so hindi ko lang alam kung narinig nyo yung sounds. Yan, Spotify sounds sa aking, yan, dito sa ating intercom. Ito na yung end ng TPLX Rosario. Alright. Sir Ferd. Okay. Nice. Yan, Sir Ferdy. Naka-G ka rin pala, no? G rin pala. Oo. Pare-pareho. Daming gray, ah. Agas na. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. Okay na. Sampu na. Ayan. Alright. So malapit na yung clean fuel. Yan. Ito na yung banner o yung arc ng TPLX. You are living TPLX. Yes, thank you din. Alright. So nandito na kami sa clean fuel. Alright, so magpapagas muna kami. Woo, sarap ng biyahe namin. Sarap tignan, oh. GGG, tapos letter D kay Melon. Ang lupit. Buti may plaka na kay sir. Po? Buti may plaka na. Oo, ang tagal din. Ilang buwan? 3 months din. 3 months din. Pare-pareho tayo. Ayan, so 3 bars yung nabawas sa ating panel. So magkano po 95 nila? 57.90 pesos. Yeah, so alamin natin kung magkano yung amount po. Cash payment po. Cash po, cash, yes. Kasi doon sa Flying B ay nasa 51.70, no? So malaking difference, halos 6 pesos. Nakikita mo? Up. Kabaka lang, nako. Ayan, dito ay nagastos natin
from Quezon City Toll Balintawak Plaza Caloocan, ang na-consume natin gas ay 495 pesos, no? Okay na yan, no? Napakamura na yung kakwentuhan. At ang inabot na kilometers ay 200 kilometers kakwentuhan. Yan, 495 pesos. Yes, please comment below kung tipid ba yung ating Zontes 400G na 400cc, no? By the way nga pala kakwentuhan, kapag magko-compare kayo ng gas consumption sa motorsiklo, huwag nyo pong i-compare yung 400cc sa lower cc. Syempre iba ang konsumo ng lower cc at ng higher cc. Syempre mas tipid po yung lower cc compare sa higher displacement kakwentuhan, ha. Kaya kasi meron tayong ibang nabasa na actually parang owner din ata siya ng Zontes, pasensya na po. So kinompare niya dun sa kanyang motorsiklong lower displacement. Eh syempre, pag lower displacement, mas tipid talaga. Yun, ang ganda tignan ng mga Zontes motorcycle. Yan, mag-breakfast na kami kakwentuhan sa Jollibee. Yan, bida ang saya. Ang bilis mong na center stand, ah. Ang bilis mo na center stand. Walang box eh. Ah, walang box? Mabigat eh. Mabigat nga talaga. Kami, sabi mo anak nag-aabang sa'yo. Two-piece chicken, mami. Yun. Walang Jollibee sa Maynila eh. Alright. So, group of Zontes crew. Yeah, so nag-breakfast muna kami dito sa Jollibee. Ngayon, ready for take-up ulit. So, magre-ready na kaming mga Zontes owners. So, hintayin natin yung ating kasamaan. Yan si Lloyd, yung magli-lead sa ating pag-akyat sa Mount Olis. Ayan, kasi si Lloyd taga Baguio siya. Kaya mas maalam siya sa mga daan ng Baguio City. Ayan, so dito ay kakaliwa tayo. Cannon Road na. Ayan. So nakamap din naman tayo to support lang. Yan si Sir Lloyd yung Virgin pala to, nakalimutan ko. Yan si Sir Lloyd yung maalam talaga sa Baguio. Yan si Ate Bern, hot na hot. Woohoo! Welcome to Cannon Road. Yes, the Zontes crew rides going Mount Olis. Atok Benguet, kakwentuhan. Woohoo! By the way, kakwentuhan ng 495 yung ating nagastos from Manila to Rosario TPLX. Naka-sports mood po tayo kakwentuhan, no? Paki-comment na lang below kung matipid ba yung ating Zontes 400G in terms of long distance ride. Bukang liwayway. Ito na po ang bukang liwayway. Welcome Benguet Province. Woohoo! Grabe lamig, ah. Hindi pa tayo tuloy nakakakyat sa Baguio. Nandito pa lang tayo sa paanan ng Benguet. Pero ang lamig na kakwentuhan. First time natin makakakit ng Baguio kakwentuhan at ng Atok Benguet. Woohoo! Wow! Grabe na lamig. Pupasok yung lamig sa paanan ko. Grabe naman. Grabe yung excitement natin kakwentuhan. Mas lalo na yung group rides. Yeah, Zontes crew. Yes, 10 kami, 10 Zontes motorcycle. Lahat po ay G. Ang shampoo dyan ay G. At nag-iisang tangi, nag-iisang tanging Zontes D 400D. Yan yung si Melon, Sir Melon. Wow, ang ganda rito. Wow.
mas na-appreciate ko kapag nakamotor dito na dumaan. Ang ganda. Kala mo first time natin dumaan dito, no? Hindi. Yes, first time dahil nakamotor tayo, pero hindi na po tayo first time na dumaan dito kakwentuhan. Yung mga freebies, punta na po natin dito ay naka 4 wheels po tayo. Now naka 2 wheels po, no? Kaya nagsimula na yung traffic dito, so hindi natin alam kung saan banda yung traffic. So nagka-counter tayo kakwento. Pasensya na po sa mga ating nakakasalubong. Baka hanggang Baguio na to yung traffic na to. Nako, wag naman sana, kawawa yung mga motorista. Yan, buti yung mga naka-counter namin na nagbibigay din, no? Pasalamat din tayo sa kanila. Kasi pag sasabi ka sa traffic, nakakapagod talaga, no? Kapag motor yung gamit. Di tulad sa 4 wheels, nakaupo ka lang. Yan, pasikip ng pasikip yung daan dito kakwentuhan sa Cannon Road. Grabe yung traffic, oh. Wow. Saan kaya ang traffic na ito? Ayun, dito. So one way. One way. Kaya pala bihira tayo makasalubong ng mga nagka-counter. Yan, mga mabato dito kakwentuhan. Okay, pasok. Yeah. So mahirap na, baka yan. Uy. Pwede namin idiretso to, kaso may mga nakahintong mga sasakyan. Yan. Yeah. Yan. Sige. Okay. Buday ng adventure tong dala natin. Yan, si Melon, kaya kamusta? Yan. Yan, doon na po yung traffic kakwentuhan. Sa may nasirang tulay. Ang ganda dito kakwentuhan. Yan. So next na road dito ay Lion's Head. Grabe, nakakamangha yung mga bundok dito kakwentuhan. Yan, imagine mo, no, nakagawa ng daan dito. Ito nga yung Cannon Road sa gitna ng kabundukan. Ito yung fastest way para makapunta ka sa town proper ng Baguio City. Compare sa Marcos Highway, mas mapapahaba ang oras ng biyahe mo kapag sa Marcos Highway ka dumaan. Oh yeah, ito na yung tunnel ng papuntang Baguio City. Wow. Ito yung nakarang bagyo. Yan. Grabe yung guho dito, landslide. Yan. Diyan nagsimula yan, landslide yan. So may mga bakas pa dyan. Ayun, no, kako ito yung nakita nyo sa taas. May ilang araw din hindi ito passable kakwentuhan. Ayun, ito na pala ang Lion's Head. Daming tao, umagang umaga. Yung kakwentuhan, nasa alas 6 pa lang ng umaga kakwentuhan. Grabe yung dami ng tao. Yes, may mga fine tree na. Ibig sabihin, nasa Baguio City na kami. Kakwentuhan. Yeah, lahat po kami ay gamit ang Zontes motorcycle. 10 motorcycle na Zontes. Lahat po G, at nag-iisa pong Zontes 400D. Yan. Then yung 9 dyan ay 400G na kakwentuhan. Yan po si Melon, 400D po yan kakwentuhan. Mas malaki pa NMAX yan kakwentuhan, no? Pero wag ka. Ang lakas yan. Kasi dito maraming way. Kita nyo yung mapa natin. Pero yan. At andito si Lloyd, ginagay tayo kakwentuhan. So magkakasama pa rin kami kakwentuhan. Buo pa rin kami 10
At talagang naghihintayan po kami. Ito yung pinakamagandang group rides, kakwentuhan. Yun lang, wala tayong second visor. Nakakasilaw pag natapat yung araw sa ating pagmumukha. Grabe, hindi ko maintindihan kung na-ebs ako o hindi. Parang ang bigat ng tummy ko. Ito mahirap pala pag nagra-rides, oh. Ay nako. Wow, nakikita nyo ba yung kakwentuhan? Napakaganda ng views. Grabe. Ang sarap, nakaka-relax. Kakwentuhan. Wow! Grabe! Ang ganda. Yan. Makita yung daanan natin, kakwentuhan. Meron din pala dito sa kabila. So nandito kami sa kanan. Alright. Oy, may mga chicken. Kwak 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 kwak. Alright. So napatakip tayo ng visor natin. So mahirap yan. Alright. Yan, tayo na lang ang nahuli, kakwentuhan. At sila ay nauna na. Dribling tayo, sakit ang pantog. Yan, kita nyo, okay, yung ating dinadaanan natin ngayon, kakwentuhan, walang katapusan yata to. Pero nag-i-enjoy naman tayo, kakwentuhan, dahil napakalamig ng klima rito. Kahit natirik yung araw, hindi mo mararamdaman yung init ng sikat ng araw. Nasa Atok, Benguet na po kami, kakwentuhan. Actually, naligo kami kanina. May dalawang way kami na nalagpasan, no? Tapos yung way na yon, yung diretso na yon, papuntang Nueva Vizcaya na. Kumbaga malayo na iikutin namin. Kumbaga plus 30 minutes. Dapat sa Alcema Highway ang daan namin, na itong dinadaanan namin ngayon, kakwentuhan. Kaya bumalik kami. Charge to experience. Yan. Si Sir Lloyd, yung punong abala namin ng mga panahon na yun. Pero wala naman problema doon. Yan, nakakatawa lang dahil may mga kaganapan na nangyayari na gano'n, kakwentuhan. Yan, tinawanan lang namin yon at wala po sa amin yon. At tuloy-tuloy pa rin ang aming pagbiyahe dito sa Atok, Benguet. Grabe pala lamig dito, kakwento, sa Atok, Benguet. Yung kamay ko naninigas na sa sa lamig. Ganong kalamig. Tapos yung nasa expressway pa lang tayo kanina, malamig na eh. Kaya doon sa may PTT gas station sa may SCTEX, nagpalit na tayo ng riding jacket. Sobrang lamig talaga nung bumabiyahe kami sa TP-Lex pa lang, kakwento. Hindi pa kami nakakaangat dito sa doon sa Cannon Road, kakwentuhan. Kaya nung pag-akyat namin dito sa Benguet, mas lalo na dito sa Atok, Benguet, grabe lamig. Yan, at sulit na sulit naman ang aming biyahe. Nakikita nyo naman yung mga tanawin na yan. Hindi kami masyadong makahinto. Talagang hinahabol namin yung sana yung sea of clouds. Pero sa nakikita namin ngayon sa kabundukan na ito, mukhang wala kami nakikita mga kaulapan. Yan, malapit na rin pala kami. 28 minutes na lang at nandun na kami sa Mount Olis, Atok, Benguet. Wow. Kaya nakabukas yung visor ko. Ang sarap namnamin yung lamig dito sa Atok, Benguet, kakwentuhan. Yan, paakit na kami ng 7,900 feet sa Mount Olis, kakwentuhan. Woo! Grabe.
Ito yung pinakamataas na maakyat natin kakwentuhan. 7,900 feet above sea level yung kakwentuhan ha. Marami talaga mapapasyalan sa Pilipinas. Luzon pa lang to kakwentuhan ha. Luzon pa lang. Wala pa tayo sa Visayas at Mindanao. So my wish, no? So sana maka-loop tayo sa Visayas at sa Mindanao, no? So ngayon nagsisimula pa lang tayo magpasyal-pasyal sa Luzon. Yan, napuntahan na natin yung Maliko, Pangasinan, Nueva Vizcaya. Yan, Tagaytay, no? Sa South, sa Gabaldon ng Nueva Ecija. Yan. Ano kaya ang next natin, no? Aurora, gusto kong puntahan yung Aurora. Pero ngayon ay nasa Atok Benguet tayo at ninanamnam natin ang ating pag-ride kasama ang mga Zontes crew. Yan, makita nyo kakwento sa unahan at sa ating likuran kakwentuhan. Zontes 400D, dala-dala ni Sir Melon. Grabe, ang liit lang na, no? Pero ang lakas. Wow, ang ganda dito kakwentuhan. Ganda ng daanan. Yung mga tipak-tipak na bato na nakikita nyo sa paligid natin kakwentuhan. Grabe, sinisipon ako sa lamig. Oh, wow. Dito na ba tayo? Oh, may ibang daanan talaga dito. Grabe naman, ang ganda naman dito. Ibang way lang. Wow, grabe. Tumutuloy yung sipon ko sa lamig. Nararamdaman ko. Grabe naman yung lamig dito. Yan, paket tayo ng pakyat dito sa kabundukan ng Atok Benguet kakwentuhan. At halos walang katapusang zigzag dito kakwentuhan. Ang sarap mag-ride dito kakwentuhan. Bukod sa malamig ang panahon, maganda ang kalsada dito. Mangilang-ilang mga rough road dito, pero napaka minimal lang kakwentuhan. Yan, tulad yan, mga nag-stop over muna pansamantala. Dahil nga sa ganda ng view na makikita mo rito kakwentuhan. Wow, wow. Lamig, ang lamig. Ang lamig dito sa Atok Benguet. Ninigas na yung kamay ko. Ang ganda ng mga nasa paligid natin kakwento, yung mga bato-bato sa kabundukan ng Atok Benguet. Oh, grabe. Ang ganda. Panalo. Grabe, nakikita nyo sa bandang kanan natin kakwento. Hindi lang ako makalingon talaga sa kanan dahil nagmamaneho tayo. Halsema. Ay. sorry. Yan, ito na yung Halsema Half Cave kakwentuhan. Wow. Kanina akala ko mga kasama natin yung nasa tabi. Hindi pala. Yan, nakita natin ng in person yung Halsema Half Cave kakwentuhan. Ang ganda, di ba? Comment below kung nagustuhan nyo yung mga nakikita nyo ngayon sa ating video. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel na si Pepe at Kwento, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel natin, makikisuyo lang po tayo. Please subscribe sa ating YouTube channel at sa Facebook page na si Pepe at ang Kwento. Papress na rin ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating ina-upload sa ating channel po. At palike na rin po ang video na ito kung naibigan nyo po kakwentuhan. Malapit na kakwentuhan, 15 minutes na lang. At nandun na tayo sa Mount Olis, Atok Benguet. Makikita na natin yung views from above the sky. Ano ba itong mga pinagsasabi natin kakwentuhan? May mga ano kaya itong nasa baba, mga nakapark na sasakyan. Ano kaya meron dito kakwentuhan? Paki-comment ka kakwento kung bakit nagtatraffic dito at anong meron.
Alright, so dito na pala. Kaya maganda talaga may mga yung nakapunta na dito kakwentuhan. Kaya mukhang marami nang bumababa kakwentuhan galing ng Mount Olis. Ayan, dito saktuhan lang talaga yung mga sakyan. Ayan, so ayan na po. Uy, pagay tayo dyan. Kanan, kanan. Okay. Ngayon lang pag nagsasalubungan dahil nga masikip yung daan doon. Yan, dahil maraming bumababa ngayon kakwentuhan. Dahil anong oras ba? 8:43 o 9 o'clock na kakwentuhan. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, saktuhan lang yung ano natin dito kakwentuhan. Oh, pucha. Ah, drop road. Oh. Yeah, rough road dito kakwento. Opya. Yun lang. Melon. Ayos ka pa dyan, Melon? Yan kasi adventure yung bike natin. Si Melon kasi hindi kasi adventure. Yan. Yan, problema dito. Buti lang at hindi maputik, no? Tuyong-tuyo yung ano, yung lupa. Itong kinakatakot ko. Opya. Okay. Yeah. Opya. Ito mga palapas na, no? Palapas na. Gaya, pante! Ha? Balik ka tayo sa yan. Okay. YouTube daw. Ngayon na muna bumaba, bago tayo makitaan. Ganon. So, akit pala tayo doon. Okay. Parang sa speeding area lang. Okay. So, may nagka-traffic naman no? Pero huwag naka-radyo. Okay. So, dito waiting area kasi may bumababa pa doon. Yan. Kung nakita nyo kanina galing doon sa taas. May mukhang isa lang talaga yung ano, yung pasukan tsaka yung labasan. Isa lang yung pasukan, labasan no? Isa lang. Ay, nandiyan mo. Partaw. Sige na, pwede na kumakyan. Nako, alanganin. Yan, beltahan na, kakwentuhan. Kaya? Oh. Siya. Kaya. Biar. Okay. Yon. Yan, dire-diretso lang tayo kakwentuhan. Steady pulse lang tayo. Yan. Oops. Yan, sundan lang natin yung pathway. Opya. Opya. Okay. Opya. Opya. Yon. Oh. Grabe.
We are here now sa Mount Olis. Oh yeah. Tirik ang araw. Tirik ang araw, walang ulap. Kesa muulan. Tama naman. Grabe, ang ganda. Ang ganda dito. Oh, sobra. Ang ganda ng tanawin dito. Yan. Tapos may strawberry dito sa tuktok ng Mount Olis. So may mga bulaklak po dito na nakatanim. Hinihingal ako. Ang ganda lang. Sinadya talaga yung bulaklak dito. Shape heart. Oh, tara na. Iyak ka naman dyan. Ay, mag-5 tayo. Ayan, welcome to Mount Olis. Finally. So dito dandahan lang talaga pag maglalakad kayo, huwag kayong maghaharutan kasi baka magkamali kayo ng apak ay gumulong kayo pababa, diretso sa baba. Ayan. Wow. Ang ganda dito. Sulit. Sulit. Solid. Panalo, grabe. Medyo mainit. Kasi tirik na tirik yung araw. Pero yung hangin, mararamdaman mo, malamig siya. So parang nagmi-mix yung init at yung lamig dito sa ibabaw ng Mount Olis. Atok Benguet. Grabe, ang ganda. Whew. So this is my first time. May mga kasama na tayong nakapunta na dito kakwento. At patuloy pa rin na nagpupunta dito kakwentuhan. Tapos na tayo pumunta doon sa may dulong parte na yon kakwentuhan at nakapag pictorial na yung grupo. So ngayon ay ibang part naman yung ating pupuntahan. Ito sa may mga batuhan dito. So dito pag may dala kayong bata, patnubay na magulang ay kailangan dahil nga yung katabi lang yan ay bangina, no? So mahirap magharutan dito kakwentuhan. Ayan. Dito? Pawin? Yun, dito may spot pa pala dito kakwentuhan. Wow. Pag dito nahulog ka, diretso ka dito. Kaya yan. So ingat talaga. Alright. Dito kakwento kapag ikaw ay nakarating sa tuktok na ito ay ibig sabihin ay nakaabot ka na sa 7,900 above sea level. Yan, ganito kataas ang Mount Olis dito sa Atok Benguet. Masyadong matarik yung sinag ng araw dito kaya hindi natin nakita yung sea of clouds dito sa Mount Olis kakwentuhan. Pero kahit na hindi mo nakita yung sea of clouds dito sa Mount Olis ay talaga namang mamamangha ka sa kagandahan na naibibigay dito sa Atok Benguet kakwentuhan. Grabe. Kita niyo yung mga mountain. Tapos yung mga tao dito kakwentuhan. Yan. So minsan lang sila makapunta dito. Yan. Kailangan mo lang sulitin, no? Kahit na mainit yan, dahil hindi mo nga masyadong maramdaman yung init dahil nga sa lamig ng hangin dito kakwentuhan. Ganda, grabe. Sunrise. Okay, so dito siguro yung sunrise nga, no? Diyan, pasikat yung araw. So dito pala kakwentuhan. May, I'm not sure kung yan ay nicho. So may 3 nicho po dito kakwentuhan. So I'm not sure kung yan po ay nicho talaga kakwentuhan. Yan to. At yung mga bulaklak, talaga namang yumayabong dito sa Mount Olis kakwentuhan. Ang ganda, grabe. Yan. Madaming mga taong turista dito sa Mount Olis na kitang-kita mo sa kanilang mga mukha ay talagang nag-e-enjoy sila dito. Wala kang makakasulubong na nakasimako dito kakwentuhan. Tapos na yung tour namin dito sa Mount Olis kakwentuhan. At nag-enjoy kami talaga dito kakwentuhan. Mapapawaw ka talaga sa ganda ng tanawin. Mount Olis. Sulit ang punta. So pababa naman kami dito kakwentuhan. Talagang sakto
yung yung path dito, no? Susundan mo lang talaga. So dito pala may mga nag-a-assist pala sa traffic. May mga radio sila. Yan. Kasi kung walang mag-a-assist dito, labo-labo kayo dito. Yan, kailangan maagap ka sa silinyador. Opya. Mas na mabigat yung ating motorsiklo. Kasi pag nagkamali ka, bagsak ka. Tulad nung nangyari sa Marilaki natin kakwentuhan. Napatapa ako sa elevated. Yan. Nakasurvive tayo kakwentuhan. Hindi ko alam na bumaba na pala sila. Tayo ay nag-iikot pa. Yan, salamat kay Sir Melon at kay Sir Joel sa paghintay sa atin. Ang ganda talaga ng mga tanawin dito kakwentuhan. Mapapawaw ka talaga. Ang sarap siguro ng may bahay dito, no? Yan, dito na pala kakwento yung dating highest point system ng Pilipinas, 7,400. Ang bagong highest point ngayon ay nasa 7,900. 2 hours po yung biyahe, kaya hindi namin mapupuntahan yung pinaka highest point dito sa Atok Benguet. Sayang nga. Pero marami pa naman next time kakwentuhan. Pero now, nandito tayo ngayon sa old highest point sa Atok Benguet kakwentuhan. Wow, ang lamig. Parang parang Mines View yung dating. Pero kita nyo naman yung mga bundok dito kakwentuhan. Wow. Grabe, ang ganda dito kakwentuhan. It's not too late na puntahan ng mga magagandang lugar dito sa Benguet. Isa lang nga itong Atok Benguet, old highest point, 7,400 above sea level kakwentuhan.